Mga kapuso, nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nina. Pero tulad nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin natin ramdam ang epekto nito dahil po sa layo nito sa kalupaan ng bansa. Sa ngayon po ay mabagal pa rin ang kilos ng bagyong Nina, kaya bukas pa po ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. At tutumbukin naman ito ang eastern coast ng bansang Hapon. Kung mapapansin niyo naman ngayong mga kapuso, mainit na panahon po ang ating naranasan. Hindi pa po kasi pumapasok yung hanging amihan o yung tinatawag nating simoy ng Pasko. At ayon nga po sa Pag-asa, sa uling linggo pa ito ng buwang ito, papasok o sa unang linggo ng Nobyembre natin mararamdaman yung pagpasok ng amihan. Unang-una po ay dahil meron tayong bagyong Nina na kahit papano nadadivert yung hanging amihan at pagkatapos po niya kasi papasok muna yung hangin galing sa silangan o yung easterlies. Kaya ngayong araw, asahan pa rin po natin ang maaliwalas sa panahon sa buong Luzon. Kasama na po ang Metro Manila hanggang yan po sa may Southern Luzon kasama yung Puerto Princesa. Magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas pero posible pa rin silang makaranas ng panakanakang pagulan sa ilang bahagi nito dulot ng thunderstorms. At magiging bahagyaring maulap sa Mindanao pero meron pa rin pong mga dagliang pagulan at pagkulog, pagkidlat. At patuloy nating paalala sa mga kapuso nating mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot dito sa northern at eastern seaboards ng northern at central Luzon. Kahit po kasi walang dalang malakas na ulan yung bagyong Nina, malalaking alon po ang dulot naman nito na labis ng papanganib lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon, bisitahin ang webpage at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.